Yung nasa Biblia po ba yung paghahamon ng pakikipagtalastasan sa isang tao? Oo, nasa Biblia. Kung gusto mong patunayan yung totoo, hahamunin mo siya sa totoo, hindi masama yun. Kung ang gusto mo, totoo. Pero halimbawa, naghahamon ka away o kaya gusto mo gulo, masama yun. Pero hinahamon mo ang isang tao na, alam mo, yung ginawa ni Pablo, hinahamon niya yung mga Hudyo at saka mga Grego eh. Basahin uli natin yung 9:29 ng Gawa, kapatid na Mel. Na nangangaral na may katapangan sa pangalan ng Panginoon, at siya'y nagsalita at nakipagtuligsaan sa mga Greko-Hudyo. Datapwat pinagpipilitan nilang siya. Ginagamit na salita dyan, kapatid na Mel, siya ay kay nagsalita at nakipagtuligsaan sa mga Greko-Hudyo. Alam mo ang ginamit na salita dyan? Sa Greek, ilagay mo sa Greek yung ginamit, sudsaiteo. Anong kahulugan nun, Brad Mel? Ang kahulugan po, kapatid na Eli, to investigate jointly. That is, discuss, controvert, cavil, dispute, enquire, question, with reason together. Ayo, hinamon niya yung mga Hudyo na mag-usap tayo, hinamon niya, mag-controvert tayo, mag-diskusyon tayo. Ayan, pag-usapan natin to dispute. Ayun, hindi masama sa Biblia yun, kapatid. Pag ang hamon mo para gusto mong malaman ng totoo, okay lang yun. Ang masama lang yung patayan. Yun ang ayaw namin. Dahil ang sabi ni Kristo, ang sabi ng Ama, ang sabi ng mga apostol, ang mga Kristiyano, sa 6:12 ng Epeso, ganito. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Yan, ang pakikipaglabang Kristiyano, hindi buntalan, hindi bugbugan, hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, sa mga kapangyarihan, sa mga namamahala ng kadiliman sa sanlibutan, sa mga espiritu ng kasamaan, sa dakong kaitaasan. Yon ang nilalabanan ng mga Kristiyano. Pero buntalan, hindi kami lumalaban ng buntalan o ng bugbugan, kapatid.